Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Ring of Death na napalabas noong 2008. Ito ay patungkol sa isang bilangguan kung saan hindi nagtangkang lumaban ang ibang mga preso sa kanya nung malaman nila kung sino nga ba ang lalaking ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, dadalhin tayo sa isang mararahas na bilangguan kung saan may mga korap na mga gwardya. Malinaw na ang mga bilanggo ay nakikipaglaban sa malayang kasanayan. Sa loob ng bilangguan, sinabi sa kanila na ang labang ito ay isang ilegal na laban na direkta pinamamahalaan ng Chief Warden upang ipakita sa mayayaman online. Ang mga bilanggo na lumalaban ay hindi dapat huminto hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Pagkatapos ay nagbago ang eksena patungo kay Wyatt, isang ama, na pumupunta sa paaralan upang sundan ang kanyang anak at dalhin ito sa kanilang tahanan. Nang umuwi siya, nagulat si Mary, ang asawa ni Wyatt, nang makita niya ang mga pasa sa mukha ng kanilang anak. Tinanong ni Mary si Wyatt kung ano ang nangyari sa kanilang anak. Sumagot si Wyatt na nakipag-away lang ang kanyang anak sa paaralan. Gayunpaman, hindi masyadong nagbigay pansin si Wyatt sa problemang iyon dahil sa tingin niya, natural lang sa isang batang lalaki ang mag-away. Ngunit hindi nasiyahan si Mary kay Wyatt dahil hindi dapat pinalampas ni Wyatt ito. Pagkatapos noon, pumunta si Wyatt sa kanyang kaibigan na may pangalang Steve. Kilala ang katotohanang madalas na nagtutulungan si Steve, ang direktor ng FBI, at si Wyatt upang labanan ang krimen sa nakaraan. Nalaman na rin na dating miyembro ng pambansang puwersang espesyal si Wyatt na tinanggal sa trabaho dahil sa kanyang madalas na marahas at arbitral na pagtrato sa mga kriminal na nahuli niya. Nang maglaon, sinubukan ni Steve na alukan si Wyatt para sa isang misyon na imbestigahan ang isang nakakatakot na bilangguan. Ayon kay Steve, mayroon dapat na ilang krimeng iskandalo sa loob ng bilangguan. Bukod pa riyan, marami ring bilanggo ang namatay ng walang anumang dahilan. Kahit sa loob lamang ng isang buwan, 12 bilanggo ang iniulat na namatay. Ang mga gwardya roon ay naabisuhan ng FBI na ito ang sitwasyon, ngunit nakakalungkot na tila itinago nila ito. Naniniwala ang FBI na ang warden ng bilangguan ang may kasalanan sa lahat ng pagpatay ng mga bilanggo roon. Hiniling ni Steve kay Wyatt na magbalat kayong bilang bilanggo upang alamin ang totoong nangyari. Kapag nagtagumpay si Wyatt sa misyon, itatalaga siya ni Steve bilang isang ahente ng FBI at bibigyan siya ng malaking bonus. Hindi lang iyon, bibigyan din ng scholarship ang kanyang anak hanggang kolehiyo. Pagkatapos ay hiningi ni Steve kay Wyatt na magbigay ng sagot sa lalong madaling panahon kung tatanggapin o itatanggi ni Wyatt ang misyon. Kinabukasan pagkatapos isipin ni Wyatt ang alok ni Steve, siya ay sa wakas ay nakipag-ugnayan kay Steve upang tanggapin ang misyon, alalang-alala na rin na si Wyatt ay walang trabaho sa loob ng 2 taon. Bago pumunta sa misyon, nagpaalam si Wyatt sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na mawawala siya sa trabaho sa mga susunod na linggo. Pagkatapos nito, nakipagkita si Wyatt kay Steve na malapit sa istasyon ng pulis. Tinanong ni Steve si Wyatt na magsanib ng gulo upang si Wyatt ay mapadala sa bilangguan. Ipinaliwanag din ni Steve kung ano ang dapat gawin ni Wyatt kapag naruroon na siya. Nang hindi naghihintay ng masyadong matagal, lumabas si Wyatt mula sa kotse at sinakyan ng isa sa mga pulis na sasakyan na nasa paligid. Ginawa ito ni Wyatt upang makapasok agad sa bilangguan at matupad ang kanyang layunin. Makikita na hinabol si Wyatt ng iba pang mga pulis hanggang sa huli na huli rin siya. Kawakas, napatunayang guilty si Wyatt sa pagkakalas ng ulo ng isang patrol car at panggagahasa sa isang pulis. Pagkatapos noon, siya'y dinala at papasok sa bilangguan. Pagdating roon, si Wyatt at ang lahat ng iba pang bagong bilanggo ay pinagpupulong upang pakinggan ang talumpati mula sa warden. Ang warden ay dumating ng maaga bago sila ilagay sa kanilang mga seldang kanya-kanyang pupuntahan. Inihayag ng warden na sapagkat ang bilangguang ito ay kanyang tahanan, lahat ng bilanggo ay kailangang magbigay pugay sa kanya at ialay ang respeto. Kung mayroong sino man na magtatangkang gawin ang kabaligtaran, hindi magdadalawang isip ang warden na parusahan sila. Pagkatapos nito, dinala si Wyatt at ang lahat ng iba pang bagong bilanggo sa kanilang mga sariling selda. Tagabi, muli na namang nakipaglaban ang mga bilanggo sa warden, at sa huli, isa sa kanila ay namatay. Agad pagkatapos, lumapit ang kalihim ng warden at iniabot ang balita na si Wyatt, ang bagong bilanggong dating kasapi ng mga espesyal na puwersang militar, ay isang malupit na sundalo. Nang marinig ito, tila masaya ang warden dahil sa ngayon ay magkakaroon siya ng bagong mandirigma. Ang warden ay agad na pinayagan ng gwardya na subukan ang kapangyarihan ni Wyatt kinabukasan. Balik tayo sa laban na naganap matapos ang palitan ng santukan ng dalawang naglalaban ng fighters, sa huli, si O'Reilly ang nagtagumpay.
Maaga sa umaga, dinala si Wyatt at ang lahat ng bilanggo sa field para sa pisikal na aktibidad. Dito, nakilala ni Wyatt ang isang bagong kaibigan na tinatawag na O'Reilly na kasama niya sa selda. Alam natin na si O'Reilly ang nagtagumpay sa laban kagabi. Nakilala rin ni Wyatt ang isang bilanggong tinatawag na si Tommy. Nang makita ni Wyatt na binubuli ng dalawang iba pang bilanggo si Ari, isa sa mga bilanggo, ay kumilos siya. Hindi gusto ni Wyatt na makita iyon, kaya't agad siyang tumulong kay Ari sa pamamagitan ng pagpapalaya sa dalawang bilanggo. Sa hapon, nang lahat ng mga bilanggo ay inilalagay na ulit sa kanilang selda, bigla siyang hinuli ng deputy warden at saka siya binisita ng dalawang kapwa bilanggo na nambo-bully kay Ari. Nagkataon na ang deputy warden ang nagbigay ng utos sa dalawang bilanggong ito na suriin ang kasanayan ni Wyatt. Malinaw na walang kahirap-hirap si Wyatt na talunin ang dalawang bilanggo. Pagkatapos, dinala siya sa kwarto ng warden kung saan sinabi ng warden na si Wyatt ang magiging kanyang manlalaban at magtutoo sila sa lalong madaling araw pagkatapos ng bukas ng araw. Mariing ipinahayag ng warden na lahat ng bilanggo dito ay hindi pwedeng tumanggi sa mga utos ng warden. Kung mayroong sino mang naglakas loob na tanggihan ito, hindi mag-aatubiling pahirapan ito ng warden hanggang sa kamatayan. Kinabukasan, binisita ni Mary si Wyatt. Nagtanong si Mary kung bakit narito si Wyatt sa bilangguan. Tinabi ni Wyatt na hindi na kailangan isipin ni Mary ang tungkol sa kanya at agad na pinatalsik si Mary na umalis. Inutusan din niya si Mary na huwag nang pumunta sa kulungan para makipagkita sa kanya. Sa likod nito, kita ang warden na nakikipag-ugnayan sa kanyang kasosyo sa negosyo. Siya'y inabisuhan na ang warden ay gumagamit ng web streaming platform ng lalaking ito upang ipalabas ang kanyang mga laban na labag sa batas habang siya'y nakakulong. Malaki ang kita ng gwardya mula sa mga resulta ng mga laban. Si Wyatt, isang dating sundalo ng Special Forces, ay isang bagong kalahok na kamakailan lamang daw ay kinuha ni Warden, ayon kay Warden. Nang marinig ito, agad na nagtanong ang kakaibang kasosyo sa gwardya kung pwede siyang makipaglaban kay Wyatt ngayong gabi. Maikli ang bersyon, si Wyatt ay kinuha ng laban sa kanyang kagustuhan ng mga sibilyang opisyal at isinilid sa lugar ng laban. Isang bilanggo na siyang kalaban ni Wyatt noong oras na iyon ay biglang sumalakay sa kanya pagpasok pa lamang niya sa paligsahan. Nang si Wyatt ay nasa gitna ng laban, tunay na natuwa ang kasosyo ng warden sa negosyo sa pagmamalasakit ni Wyatt hanggang sa huli. Nagtagumpay si Wyatt sa pagpatay sa kanyang kalaban. Pagkatapos manalo sa laban, binisita ulit si Wyatt ng warden. Tinabi ng warden na mula sa sandaling iyon, isa na si Wyatt sa kanyang mga paboritong mandirigma. Gayunpaman, ipinahayag ni Wyatt na kung kinakailangan ang mamamatay, titigil na siya sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ng warden na ang bilangguan ang kanyang tahanan at walang sino man ang dapat tumanggi sa kagustuhan ng warden. Kinabukasan, sumulat si Wyatt ng mga kaalaman na kanyang alam sa isang piraso ng papel. Agad namang nag-assume ng responsibilidad ang matandang lalaki na magdala ng mga bagong aklat mula sa aklatan ng bilangguan patungo sa labas upang mabasa ito ng mga bilanggo. Dito, isiniksik ni Wyatt ang papel sa loob ng isang lumang aklat at dadalhin ito ng lolo patungo sa aklatan muli sa labas ng bilangguan. Pagdating sa aklatan, agad na nakita ang mga lalaking kasama ni Steve na dala ang isang aklat na naglalaman ng papel na may impormasyon mula kay Wyatt. Ang dokumento ay agad napunta sa mga kamay ni Steve, na kasalukuyang nasa loob ng opisina ng FBI. Sa kalaunan, pumasok si Wyatt, na kasalukuyang kausap si O'Reilly at Tommy, sa eksena. Sa pagkakakita ni O'Reilly sa pasa sa mukha ni Wyatt, diretso niyang naintindihan na si Wyatt ay isang mandirigma sa ngayon. Isa sa mga malalaking bilanggo na sobrang matindi at maitim ang dumating habang papunta silang kumain ng tanghalian. Nagtanong si Wyatt kay O'Reilly kung sino ito. Tinabi ni O'Reilly na ang pangalan niya ay Milton. Pero tinatawag siyang presidente ng lahat. Iyon ay dahil si Milton ay isa sa mga mandirigmang preso na sobrang malupit at hindi pa kailanman natalo. Mataas din ang respeto ng mga kapwa bilanggo kay Milton at walang isa sa kanila ang gustong magkaroon ng gulo sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, si Ari, ang taong mukhang geeky, ay nadikit ang pagkain ni Milton, kaya agad itong nagalit. Si Wyatt, na nakakita ng pangyayari, kaagad na hiningan si Milton na pakawalan si Ari dahil sa tingin niya, aksidente lang ito. Gayunpaman, sa insidenteng ito, mas galit si Milton kay Wyatt dahil ito ang unang pagkakataon na may bilanggong nagtatangkang manloko kay Milton. Swerte at agad humingi ng paumanhin si Tommy kay Milton nang magkaroon ng tensyon. Tinabi niya na si Wyatt ay bagong dating lang na walang alam. Mas huli na ng gabi noong nasa selda si Wyatt, bigla siyang binisita ng warden at sapilitang dinala upang harapin ang warden. Dito,
Hinihiling ni Warden kay Wyatt na makipaglaban muli ngayong gabi, ngunit tinanggihan ito ni Wyatt dahil sa tingin niya ang laban ay labis na hindi makatao. Nang marinig ito, agad na ipinaabot ni Warden sa Deputy Warden na ipakita ang larawan ni Mary at ng anak ni Wyatt. Tinabi ng deputy na papatayin niya si Mary at ang kanyang anak kung hindi susundan ni Wyatt ang utos ni Warden, kaya't sa huli, napilitang sundan ni Wyatt ang utos ni Warden na makipaglaban. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Wyatt ay isang bilanggo mula sa Asia na sinasabing napakatibay, at nagsimula ang laban. Ngunit sa wakas, nagtagumpay si Wyatt sa pagpatay sa kanyang kalaban. Nang ihahatid na sana si Wyatt pabalik sa kanyang selda, sinabi ni Warden na kailangang sundan ni Wyatt ang lahat ng kanyang utos, kung hindi, mapahamak ang pamilya ni Wyatt. Nang marinig ito, agad siyang nagalit dahil wala namang kinalaman ang kanyang pamilya sa lahat ng ito. Lumipat ang eksena kay Mary na sa ngayon ay kumakausap kay Steve. Tinanong ni Mary si Steve kung bakit bigla na lang nakabilanggo si Wyatt. Nakaramdam din ng kakaibang pakiramdam si Mary dahil noong bumisita siya kay Wyatt, itinaboy pa siya ni Wyatt. Ipinaliwanag ni Steve na hindi na kailangang mag-alala si Mary dahil sa madaling panahon, tutulungan ni Steve na palayain si Wyatt. Samantalang si Wyatt, nakasama ang lahat ng mga bilanggo sa kanilang ehersisyo, ay makikita. Kasabay ng mga pangyayari, bigla na lang naumupo si Ari dahil sinaksak siya ng isang tao mula sa likod. Lumabas na si Milton ang sumaksak kay Ari dahil hindi pa rin niya tinanggap ang pangyayari noong isinubsob ni Ari ang kanyang pagkain noong nakaraang araw. Nang makita ito, hindi napigilan ang damdamin niya at inihamon si Milton sa isang laban sa kamatayan sa combat ring. Sa kalaliman ng gabi, may bumisita kay Wyatt na babaeng warden. Lumabas na itong babae ang ipinadala ng warden upang ligawan si Wyatt. Ginawa ito ng Warden bilang gantimpala sa mahusay na performance ni Wyatt sa laban na tumulong sa Warden na kumita ng malaking halaga. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katapatan sa kanyang asawa, tuwirang tinanggihan ni Wyatt ang pang-aakit ng babae. Tumugon si Wyatt sa kanyang sulat na may impormasyon kinabukasan. Pagkatapos, tulad ng karaniwan, isinuksok ni Wyatt ang kanyang papel na may impormasyon sa loob ng isang aklat at ibinigay ito sa matandang lalaki upang dalhin ito sa aklatan. Sa katabing selda ni Wyatt, si Tommy ay sumisilip mula sa kanyang selda at malinaw na nakita kung ano ang ginagawa ni Wyatt. Sa gabi, bumalik ang dalawang gwardya sa selda ng mga bilanggo. Ngunit sa pagkakataong ito, si O'Reilly ang napili na tumakbo sa laban. Dinala ng dalawang warden si O'Reilly papunta sa paligsahan. Nang makarating siya roon, agad na nagpainit ng katawan si O'Reilly bago siya lumaban. Hindi nagtagal, dumating si Milton at agad na nawala ng kumpiyansa si O'Reilly nang malaman na si Milton ang kanyang makakalaban sa ngayon. Gayunpaman, wala nang ibang magagawa si O'Reilly kundi harapin si Milton, kaya't agad nagsimula ang laban. Sa huli, tinambakan ni Milton si O'Reilly ng malupit hanggang sa wakas ay namatay si O'Reilly sa laban. Sa umaga, bumalik sa kanilang karaniwang gawain si Wyatt at ang lahat ng mga bilanggo. Dito, sinubukan ni Wyatt hanapin si O'Reilly dahil hindi niya ito nakita. Nangyari, may isa sa mga bilanggo ang nagsabi sa kanya na pinatay ni Milton si O'Reilly noong nakaraang gabi sa laban. Sa pagkarinig nito, tanging katahimikan na lang ang kanyang nadama pagkatapos malaman na patay na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Pagkatapos, dinala si Wyatt ng dalawang gwardya patungo sa kanyang selda. Pagdating sa harap ng selda, lumabas na doon ay naghihintay na ang warden. Ang warden, na may hawak ng papel na may impormasyon tungkol kay Wyatt na nakuha mula sa kanyang aklat ang pampribado, ay nagtanong kung sino ang pinagtrabahuhan ni Wyatt. Ngunit dahil hindi gustong aminin ni Wyatt, siya ay dinala sa isang silid isolasayon para sa pagnanaisahan. Pagkatapos nito, hindi nag-atubiling patayin ng mga tauhan ng warden ang matandang lalaking nagdadala ng libro. Siya ay kasalukuyang ginugulo ng warden at deputy sa bilangguang pinagmula ni Wyatt. Dito, tinanong ni Wyatt kung paano natuklasan ni Warden ang aklat. Bigla na lang sumulpot si Tommy at nagpanggap na siya ang nagsumbong kay Warden. Nakita na pinaasa ni Tommy si Wyatt sa pamamagitan ng pag-uulat lahat kay Warden. Umaasa si Tommy na sa pamamagitan ng pag-uulat na ito, makakalaya siya mula sa bilangguan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natupad. Ang asa ni Tommy, dahil noong oras na iyon, agad na pinatay ni Warden si Tommy. Sa kabilang dako, sa sandaling iyon, nag-aalala si Steve dahil hindi na niya maaring makontak si Wyatt. Pagkatapos nito, pumunta si Steve sa tahanan ni Mary upang ipaalam sa kanya ang tunay na gawain ni Wyatt. Agad na ipinaliwanag ni Steve kay Mary na hindi sa bilangguan nakakulong si Wyatt dahil sa krimen kundi sa kasalukuyang nagtataguyod ng espesyal na misyon mula sa FBI.
Ginawa ni Wyatt ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Mary at ng kanyang anak sapagkat ayaw niyang magpatuloy na maging walang trabaho at pasanin sa pamilya. May ideya si Steve na ilayo sina Mary at ang anak sa sitwasyon dahil nag-aalala siya na baka mapabilang sa listahan ng mga target ni Warden ang pamilya ni Wyatt. Ngunit sa oras na nagluluto na si Mary ng kanilang mga gamit, bigla na lang dumating ang mga sibilyang deputy at iba pang tauhan ng Warden at binaril si Steve. Pagkatapos ay dinala ng labag sa kanilang kalooban si Mary at ang kanyang anak sa bilangguan. Si Steve ay may suot na bulletproof vest habang sila'y umaalis, kaya't siya'y ligtas mula sa panganib. Kaagad, nag-contact si Steve sa punong tanggapan ng FBI upang mag-organisa ng lahat ng available na ahente upang arestuhin ang warden at lahat ng mga di makatarungan na gwardya sa parehong gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang asawa at anak ni Wyatt na kasalukuyang dinala patungo sa bilangguan para sa pagdinig kasama ang warden. Dito, plano ni Warden na gawing bilanggo ang pamilya ni Wyatt upang si Wyatt ay mapilitang sabihin kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit bago iyon, hinihiling ni Warden kay Mary at sa kanyang anak na panoorin ang laban ni Wyatt laban kay Milton na mag-uumpisa na. Agad na pumasok si Wyatt sa paligsahan. Dito'y labis na nagulat si Wyatt nang makita ang kanyang pamilya na kasalukuyang hawak ng Warden, kaya't kailangan niyang manalo sa labang ito para sa kanila. Sa gitna ng laban, parehong matindi ang laban ni Wyatt at Milton. Pagkatapos ay inilagay ng Warden ang isang force-stick upang magamit ito bilang sandata sa laban. Dahil may karanasan si Wyatt bilang miyembro ng espesyal na puwersang militar, natural lamang na kaya niyang talunin si Milton at ipatay ito. Ayaw niyang makita ng kanyang asawa at anak na pumatay siya ng tao, kaya't pinigilan niya ang sarili mula sa pagpatay kay Milton. Sa nakita iyon, pumasok na rin sa arena ang Warden at agad na sinaktan si Wyatt. Sa pagkakataong ito, sinabihan ni Warden si Wyatt na papatayin siya sa harap ng kanyang pamilya kung tatanggihan niyang patayin si Milton dahil naniniwala ang Warden na may dapat mamatay sa bawat laban. Sa likod nito, sa labas ng bilangguan, lumalabas na si Steve at ang lahat ng ahente ng FBI ay pinaliligiran ang lugar. May ilang mga ahente ng FBI ang pumasok at binasag ang mga gwardya doon. Bumalik kay Wyatt na sa sandaling iyon ay papatayin na siya ng Warden. Ngunit sabay-sabay, agad na binaril ni Steve ang deputy warden na nagdulot sa kanya na tumama sa arena. Nang makita ito, agad na ginamit ni Wyatt ang kapabayaan ng warden sa pamamagitan ng direktang pambubugbog sa warden. Tinabi ni Wyatt na siya ay nagtatrabaho para sa mga ahente ng federal. Sa huli, nahuli si warden ni Steve at ng lahat ng kanyang tauhan. Sa ilang panahon, nakita na si Wyatt ay itinalaga bilang isang kasapi ng FBI at tumanggap ng malaking bonus para sa matagumpay na pagtupad ng misyon. Sa ngayon, hindi na walang trabaho si Wyatt at tiyak na iyon ay nagpapaka-proud kay Mary at sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Warden ay bilanggo sa ngayon at malapit ng hatulan ng kamatayan sa malapit na hinaharap. Samantala, ang lahat ng tauhan at mga gwardya ng bilangguan ay pinalitan ng tapat at halalang tao at dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.